Kasabay ng paggunita sa Independence Day, inilunsad ang mga job fair sa iba't ibang lungsod. Libo-libong trabaho ang alok mula sa loob at labas ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bit-bit ang kanilang mga requirements. Dumagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City kanina. Tampok dito ang mga job openings sa ibang bansa. Sa dami ng mga aplikante, humaba ang pila sa third floor ng mall. Si Jomer galing pang Antipolo at maagang pumila para muling mag-apply abroad bilang baggage handler. Nagtrabaho na siya noon bilang inventory clerk sa isang supermarket sa Saudi. Pero natapos ang kontrata noong Oktubre. Kasi alam ko kahit pa paano, mas malaki siguro ang offer doon kaysa rito sa Pinas. Mas mahal ang bilihin ngayon. Kailangan talaga magsakripisyo para sa pamilya. Sinubukan ding mag-apply ni Kathleen na pag-graduate pa lang sa kursong tourism ngayong buwan. Sinamahan pa siya ng kanyang nanay sa job fair. For more opportunities po, for me po, para mag-gain ko rin po yung knowledge po, paano po mag-apply as a fresh grad para po maka-help na po sa family and for my needs din. Higit 7,000 land-based at sea-based jobs sa iba't ibang bansa gaya sa Australia, Bahrain, Germany, Hungary, Japan, Saudi Arabia, UAE at Qatar. Ang alok ng 23 licensed recruitment agencies sa job fair. Kabilang dyan ang opening para sa mga carpenter, cook, hairdresser, service crew, receptionist, waiter at iba pa. Ito ay pagkakataon na mapaabot alam sa mga kababayan natin na may mga job opportunities. Binuksan din ang job fair sa isang mall sa Mandaluyong City na pinangunahan ng Department of Labor and Employment. May alok na trabaho mula sa mga kumpanya sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang customer service, marketing, banking at nursing. Meron din para sa skilled workers gaya na construction worker, mason at tile cutter. Sa mga nais maging sundalo, may booth din ang Philippine Army. Nasa edad 18 hanggang 26 years old ang age limit para mapasama sa armed forces. Alok din na Army ang pagsali sa Civil Military Operations Regiment kung saan maaaring magtrabaho bilang broadcaster, photographer at videographer. Wala itong age requirement pero sasailalim pa rin sa training. Ayon sa Philippine Army, binuksan nila ang ganitong oportunidad dahil hindi na lang daw sa field ang bakbakan, kundi pati sa social media kung saan laganap ang fake news. Kaya namin in-encourage yung mga tao na may mga skills na ganito, like katulad sa inyo, kasi para ma-broadcast kung gaano kabuti si Philippine Army sa mga tao, hindi yung kung gaano kasama o gaano kami kaharas sa paningin ng iba. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.